Welcome back dito sa Ride with Ryan. Today, silipin natin itong Toyota Raze na 1.2G CVT. Isa ito sa mga lineup ni Toyota pagdating sa subcompact crossover vehicle na nakadesign para sa urban mobility, especially sa functional flexibility niya para sa iba't ibang driving conditions. Isa ito sa mga nakaposisyon as entry-level SUV ng Toyota. Kaya naman samahan mo ko hanggang sa huli. Titignan natin ang interior, exterior at performance. Malay mo magustuhan mo, 'di ba? At least may ideya ka na. Una sa lahat kung pagmamasdan natin yung front fascia, una nang mapapansin yung layered at multi-element design approach na may emphasis ng structural presence at functional airflow. Para sa akin kasi, ang pinaka-primary visual feature nito ay yung large trapezoidal lower grille na nakaposition centrally para i-maximize yung air intake efficiency. Of course, hindi lang ito for the aesthetic details. Yun kasing placement ng front grille niya, tumutulong talaga siya for engine cooling performance, lalo na sa low-speed urban conditions kung saan limited ang natural airflow. Sa upper section, may slim grille bar na nagko-connect sa dalawang headlamps, which creating horizontal visual axis na nagbibigay ng illusion para mas malapad siya tignan, kahit na compact ang actual width ng sasakyan. Dito naman sa headlamps ay equipped ng split type LED headlights. Tapos yung kanyang park light na nagiging sequential turn signal light. Sa lower portion, mapapansin na available yung kanyang front fog lamps. On top pa yung kanyang daytime running lights or DRLs na nakaposition sa lower corners, reinforcing yung wide body visual effect para mas maganda yung bato ng ilaw, especially sa low visibility condition. Para sa akin, yung dating na front fascia nito na maintain niya yung visual aggression at SUV character. Hindi lang siya design para maging visually appealing. May integration nito ng form at function, tulad na lang ng cooling efficiency at visual stability. Dito naman sa side profile, makikita ang high ground clearance at elevated ride height, which is typical sa crossover SUVs. Yung mga ganitong configuration, mas nagbibigay siya ng magandang road visibility at may improvement din sa approach at departure angles, tsaka mas capable sa uneven road conditions. Yun naman body panels niya may defined character lines, particular dun sa upper body portion, mula sa front fender papunta dun sa rear quarter, na nagbibigay ng visual flow continuity at structural stiffness para dun sa panel surface. Yun naman wheel arches niya may mga protective cladding, hindi lang para sa rugged looks, kundi para na rin sa mga minor debris protection. In terms of design, meron siya mga trim body lines, at bilugan din yung gilid ng pinto. Try nyo lang pagmasdan. Yun naman A and B pillar niya ay naka-blackout na din at chrome finish accent yung kanyang door handles. Kung pagmamasdan, nasa side profile yung simplicity niya habang nare-retain yung sporty vibe nitong Raze. By the way, yung sa may side mirror pala, isa na itong power folding, power adjustable with side turn indicator. Regarding sa tire specs, equip ito ng 205, 65, R16. Bale yung top of the line lang ang naka size 17 sa lahat ng mga variant. The rest, size 16 na. Bridgestone tires ang gamit nito, which is standard para sa comfortable ride quality. Enough lang ito para sa daily driving speed. Naka-ventilated disc brake sa harapan at drum brake naman sa likod. Speaking, dito naman sa likod or sa tail section, may pagka-upright at near vertical orientation ang tailgate and structure. Nasa palagay ko para ma-maximize ang cargo volume at para maging efficient yung rear space utilization. Tsaka mas madali yung loading at unloading process every time na binubuksan itong tailgate. Para sa akin, yung ganitong configuration mas practical kumpara sa slope rear designs dahil hindi nito kino-compromise yung usable cargo area. Isa pang noticeable dito ay yung kanyang horizontal layout na parang kamukha nung nasa harapan na naka-extend papunta dun sa outer edges ng taillights. Actually, may effect talaga yan visually para mas maging mukhang malapad yung likuran at mas mag-improve yung visibility sa ibang road users. Dito naman sa rear combination lamp niya ay LED na para mas ensure at consistent yung kanyang light output. Kung tanong mo naman kung meron siyang 360-degree camera, hindi ito equipped pero meron siyang back monitor with line guide. Pag napatingin ka pa sa may bandang ibaba, meron din siyang integrated reflector sa lower corners. Good as passive safety lalo na sa gabi. Overall, dito sa rear section, practical design ang pagkaka-execute sa kanya. Hindi malaki, hindi maliit, pero mama-maximize mo yung usage niya. Regarding naman sa overall dimensions, meron itong 4,030mm in length, 1,710mm in width at 1,605mm in height at minimum ground clearance na 200mm na may wheelbase na 2,525mm. Oh, maliwanag yan ha. Tuloy tayo. Sumunod naman natin tignan ay ang interior.
Sa interior, nakafocus siya sa functional ergonomics at space efficiency. Kung pagmamasdan natin yung kanyang dashboard, simple lang yung pagka-horizontal layout orientation nito na nag-e-emphasize ng cabin width at nagbibigay ng mas open na visual perception. Yung ganitong configuration ay may functional benefits. Well, una na dyan na mas organized na control placement para ma-reduce yung kanyang visual clutter at mas madaling i-navigate habang nagmamaneho. Yun naman sa materials and surface treatment, dito sa cabin napansin ko na gumamit ng textured hard plastics na naka-optimize para sa durability at long-term wear resistance. Well, siguro para ma-minimize yung mga visible scratches over time. Yun naman dito sa kanyang seat material ay fabric base ito na combination ng white stitching accent. Ang number one advantage niya yung breathability niya. Consider na din natin siguro yung heat dissipation para madali niya ma-release yung init niya, especially kung nababad ito sa mainit na parking. Check naman natin yung seating comfort niya. By the way, 5'7 ang height ko, so aayusin ko siya according sa driving position ko. Mapapansin na 6-way manual adjustable seats ang paraan ng pag-ayos nito at 4-way manual adjustable seats sa passenger side. Kung ako tatanungin, hindi naman na-issue sa akin itong manual adjustable seats. Dahil one time may ginamit akong sasakyan, nag-malfunction yung power adjust niya. Simula noon, kinonsider ko na itong manual adjustable seats. Na-share ko lang naman. Tuloy tayo. Regarding sa steering wheel ay naka-leather wrap naman na ito. Combination ng mga silver ornament at white stitching accent. Maganda yung grip niya at may thumb rest na rin naman. Sa left side nakaposition yung para sa instrument controls, habang sa right side ay sa infotainment system. Yun naman sa cluster gauge niya ay 7 inches multi-information display. Kung nag-iisip kayo kung tilt and telescopic ba itong steering wheel, tilt lang at hindi ito telescopic. Sa sitting position, slightly elevated yung hip point. Maganda yung bagsak ng pagkakaupo ko dito, which result, nagkaroon din siya ng better forward visibility. Parang nakatune siya para sa neutral posture support, na isa din importante para mabawasan ang driver fatigue. Na-feel ko din na mas commanding ang driving position niya. Tapos, meron ka na din ditong ejectable na cup holder. Dalawa yan, included na yung sa passenger side. Hanggang mid-size tumbler kaya dito, pero wag lang masyado mabigat. Patungkol naman dito sa infotainment system, equip ito ng 8 inches display audio. May connectivity na din siya ng Apple CarPlay and Android Auto. Total of 6 speakers ang available dito, included na yung dalawang tweeter. Dito naman sa may bandang ibaba yung air conditioning controls. Naka-push start button na din ito. Pag umilalim ka pa ng tingin, available ang 12-volt socket pati na yung USB port na para sa Type A at Type C. And of course, yung shift knob na para sa park, reverse, neutral, and drive. Combination na rin siya ng sports mode niya. May additional pocket ka na rin dito sa gilid para sa driver and passenger side. Which I think na useful din naman para dun sa mga maliliit natin accessories. Pagdating dito sa glove box niya, sapat lang yung lalim nito para dun sa mga common documents na nakalagay dito. Kahit yung mga short folder kaya na dito. Sarado ko na. Dito naman sa itaas sa may overhead, dito sa may sun visor ay equip na siya ng parking holder. Meron na din siya ng vanity mirror pero hindi ito illuminated. Yun naman sa passenger side ay ganun din. Vanity mirror pero hindi din illuminated. Ang pinaka best way dyan, press mo na lang itong dome light niya. Dalawa yan para sa passenger side and driver side. Yung dito sa door side panel, napansin ko na multi-layered ang pagkakakonstruct dito, combining yung sa armrest section at lower storage area para sa mga bottle holder, small personal items, or daily essentials. Yung dito sa likod medyo iba lang approach, enough lang siya sa bottle holder. Hindi siya similar kung ano yung nasa side pocket sa harapan. Try nyo lang pagmasdan. Soft touch material din naman ang tatamaan ng siko mo, which is naka-align sa natural arm position ng driver at passengers. Check naman natin yung sa second row seats. Of course, importante dito yung space optimization at passenger comfort. Dito sa second row seats, pansin ko na configured siya sa bench type seating arrangement. Balance yung support ng backrest niya at yung seat base. Hindi masyadong upright at hindi rin masyadong recline, which result ng natural seating posture. So kung pakikiramdaman ko siya sa mahabang biyahe, okay pa rin. Yung upuan naman sa harap, inayos ko naman according sa height ko na 5'7". At yan pa yung available ko na legroom, according dun sa height ko na 5'7". At pwede mo pa rin naman ma-stretch yung paa mo. Meaning to say, enough lahat ng knee clearance para sa mga adult passengers. Lalo na kung ang front seats ay naka-adjust sa standard driving position. Isa pang nakita ko dito ay wala siyang center armrest. Napansin ko lang naman. Kung curious ka kung may AC vents ito sa likod, ito lang yung makikita mo. Na para sa akin ay okay lang din naman para sa ganitong subcompact vehicle. Check naman natin yung sa cargo area. Kung
Kung mapapansin, may pagka-boxy talaga yung compartment nito para mas maging efficient yung paggamit ng available space. Ibig ko sabihin, mas kaunti ang wasted area at mas madaling mag-accommodate ng mga rectangular items tulad na lang ng luggage at daily utility loads. Yung mga ganitong layout sa tingin ko ay mas practical kumpara sa mga irregular shape compartments. Yun naman load floor ay relatively flat na may low lift over height na tumutulong sa mas madaling pag-load at unload ng items at ma-reduce din yung effort lalo na sa mga mabibigat na cargo. Mas stable din yung base niya pagka ganitong mga flat floor para hindi masyadong magalaw habang tumatakbo yung sasakyan. Dito naman sa spare tire, parehas siya kung ano talaga yung gamit nito. Hindi siya steel type o donut type na katulad ng iba na talagang pang-abot lang dun sa mga vulcanizing shop. Combination na rin niya ng early warning device, jack, wrench at iba pang mga basic tools. Isoli na natin. Dito sa ibabaw, meron pa siyang pinaka sunshade cover niya. Additional privacy na rin kung ano man yung mga ilalagay pa dito. By the way, yung regarding pa rin dito sa cargo area, kung sadyang bitin kayo, pwede nyo i-fold yung sa second row seat para mas makakuha kayo ng mas malaking area. 60-40 split naman yan. Well, isa pa, well calibrated naman ito pagdating sa practical comfort, especially sa everyday use. Oh, maliwanag yan ha. Lumipat naman tayo sa engine bay. Bago ko makalimutan, kung may gusto kayong ipa-review, comment down below na lang at susubukan ko maghanap ng eksaktong variant para sa'yo. Marami na rin mga nag-request na ginagawa pa natin ngayon para ma-line up na natin kung ano man yung unit na gusto mo. Ito pala yung SRP na pinag-uusapan natin. Kung interesado kaya for any Toyota unit, pwede nyo tawagan si Dayan Esguera ng Toyota Marikina. Ilalagay ko sa description lahat ng contact number, email address at iba pa. I-mention nyo lang sa kanya yung Ride with Ryan. Diretso na tayo. Regarding naman dito sa engine specs, isa itong 3-cylinder engine na 12-valve na DOC or dual overhead cam with dual VVTi. May cylinder displacement ito na 1,198cc. In short, 1.2-liter engine ito na meron maximum output na 88 PS at 6,000 RPM. Meron din siyang maximum torque na 113 Nm at 4,500 RPM. Isa itong gasoline engine na may fuel tank capacity na 36 liters at automatic CVT transmission. Yung regarding sa fuel consumption, hindi ko siya talaga na-test drive ng actual. Pero, ang balita ko, 9 to 11 km per liter sa city at 12 to 14 km naman sa highway. Yun naman mga numbers na yan, depende pa rin naman yan sa driving behavior natin. Considered na din dyan yung traffic condition. Labas pa yan kung marami ka bang karga o wala naman masyado. Which means, nagmamatter talaga yung driving approach natin. O paano? Sa palagay ko napahaba na ata kwentuhan natin. Iwanan muna kita. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!